sasampahan po namin ng kasong plunder si Senator Marcoleta dahil siya po ay binigyan ng 75 million na campaign fund, campaign contribution. Campaign contribution. Oh. Pero hindi niya po idineklara sa kanyang sose. Tignan niyo po yan po ang kompleto. Hindi po natin kinakat. Yan po ang kompleto. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero may paliwanag po dyan. Tandaan po ninyo. Nagkausap kami ni Senator Marcoleta, di ba? Pinatawag niya ako. Yan po yung unang paliwanag niya. Kaupo pa lang namin. Alam mo yung plunder na yan. Yan kagad ang binanat niya sa akin. Pinaliwanag niya. Siyempre, hindi naman tayo abogado. Mamaya po, iisa-isayin natin yan para mas kayo po, pag nakipagdiskusyon, malinaw na maliwanag. Malinaw pa sa maliwanag. So, ibig sabihin, wala pong galing sa nakaw, wala pong pera ng taong bayan na involved dito sa 75 million. Ito po ay bigay sa kanya ng mga kaibigan niya. Dahil, kahit alam ng mga kaibigan niya, alam niyo sabi ni Senator Marcoleta sa amin, at that time, ang rating niya nasa 25 yata, hindi pa siya pumapasok sa top 20. So malayo po siya sa pagkapanalo. Pero dahil kaibigan niya itong mga to at siya po ay wala na, na siya, alam nila na tatakbo pa rin siya kahit na mababa ang rating. Bilang kaibigan, hindi po to yung bribery na nagre-regalo sa'yo dahil mayroong kapalit na hinihintay. Kasi po, kung gusto nila magregalo na may kapalit na hinihintay, ang re-regaluhan po nila yung mga nasa top 10, nasa top 15. Dahil siguradong papasok Sino ba mga top 10, no? Kaya malamang yung mga yan, yung mga nagtatanggol na mga nasa top 15. Malamang yan yung maraming tumanggap na mga regalo. Si Marcoleta, out of pakikipagkaibigan ang bigay sa kanya. Kahit alam nila na baka hindi ka naman mananalo, pero dahil kaibigan ka namin, para ipakita namin yung tunay naming pakikipagkaibigan sa iyo. Hindi dahil para may kapalit. Isa pa po, ano ba kalagayan ni Senator Marcoleta noong time na yan? Bakit siya ang hihingian ng pabor? Di po ba? Si Marcoleta po ay tinuring ng kaaway ng pamahalaan noon pa. Congressman pa lang siya. Dahil po siya lang po ang nagtatanggol kay BP Sara. Noon sa Congress. Alam nyo, sa totoo lang, ewan ko kung karapat dapat ko tong sabihin sa inyo o hindi. Alam nyo, mas malapit pa raw si Marcoleta noon kay Romualdez kaysa kay BP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si BP Sara. Kaya po niya pinagtatanggol si BP Sara kasi pareho sila ng pananaw. Ano yung pareho sila? Dapat nakita niya kasi na inuusig si BP Sara yung una siyang sinabihan ng pusit, 'di ba? Saan 'yan? Budget hearing. Nakita ni Marcoleta mali yung ginagawa ng mga kasama niyang congressman. Kaya niya pinagtatanggol si BP Sara. Bakit mali? Kung 2025 yung budget, dapat yung 2025 yung pag-uusapan, yung inihahain niyang budget. Hindi yung 2022 pa ang gusto nilang kalkalin. Dahil gusto nilang siraan si BP Sara. Maling-mali. Yun yung ayaw ni Marcoleta. Maalam sa batas si Marcoleta. Ayaw niya nung lumalayo sila sa batas. O lumalayo na ako, ibalik natin. Ang point lang dito, sa dalawang katangian po, yung
katangian po ng plunder na ito ay dapat pera ng taong bayan, ninanakaw mo, wala po dun. O, ikalawa, ito ay galing sa yung paglikha ng pera na to ay illegal, ill-gotten. Galing po sa masama. Hindi naman po galing sa masama yan. Binigay yan ng kanyang mga kaibigan. Oh. So eto po, labas. Labas po sa ang kinaso sa kanya sa katangian ng plunder. Kaya sabi ni Senator kaya lang, dahil plunder, non-bailable. Oh, at yun lagi po nating kinakatwiran. Ano po yung lagi nating kinakatwiran? Ito po, ano ba yung lagi nating kinakatwiran? Ayon, yung pag election offense po, pag ang nirereklamo nyo tungkol sa campaign fund, may kinalaman sa kampanya, may kinalaman sa eleksyon, dapat COMELEC. Okay, may isa pa akong nakalimutan. Nakalimutan ko talaga. Ano na ba yung sasabihin ko? Sige, maalala ko yan mamaya. Dapat COMELEC po nagpapasya niyan kasi election offense yan eh. Ang sinasabi naman nila, may nag-donate ng campaign fund kay Marcoleta, hindi niya diniklara sa kanyang sose. So dapat, ang magpapasya nun, kung illegal yun, COMELEC. Sinampahan na nila si Marcoleta sa COMELEC eh. Ang purpose nila nun para ma-disqualify siya eh, di ba? Oh. Sabi ng COMELEC, walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paano nangyari na yung same na kaso ay uulitin nyo, iba na lang yung tawag nyo? Dati election offense siya. Nung napawalang sala siya, sabi ng COMELEC, walang ginawang kasalanan, walang nilabag na batas si Marcoleta. Ayon sa COMELEC. Bakit po? Kasi meron ng ganyan na kaso si Chis Escudero. Nauna na lang pinawalang sala si Chis Escudero. Oh. Alangan naman sabihin nila na walang sala si Chis Escudero kasi may nag-donate din kay Chis Escudero, di ba? Alangan naman walang sala si Chis Escudero tapos si Marcoleta meron. Walang nilalabag na batas si Marcoleta. Paanong mauulit yung same na kaso, iba na tawag, plunder na? Sabi nila, etong mga sinasabi, di ba? Ang laging sinasabi, si Marcoleta nagpahamak sa kanya eh. Siya nagbigay ng ebidensya. Yun na nga eh. Hindi nyo ba naiisip yun? Paanong sa talino sa batas ni Marcoleta, kung gumawa siya ng kung totoong siya ay magnanakaw, bakit niya bibigyan ng kung sa tingin ni Marcoleta ito ay mali yung ginawa niya, bakit niya bibigyan ng ebidensya yung mga galit na galit sa kanya? Bakit nga galit na galit kay Marcoleta? Simple lang po. Kaya galit na galit si Marcoleta ay kay Marcoleta yung mga galit na galit sa kanya ngayon kasi si Marcoleta ang tinik sa lalamunan nila. Si Marcoleta at saka si BP Sara, yan dalawang tao na yan, ang tinik sa lalamunan nila para sila ay wala nang pipigil sa kanilang mga pagnanakaw. Si BP Sara at si Marcoleta, ang tinik sa kanilang lalamunan, sila ang magpapakulong sa kanila. Kasi malamang manalo si BP Sara pag hindi nila na-impeach. Mananalo po si BP Sara pag hindi nila natanggal sa pagiging Vice President at na-prevent nila sa pagtakbo. Okay. Eto po, ayun, naalala ko na. Eto, malinaw bawal magregalo. Kasi congressman, yan yung sinasabi nila. Alam ni Marcoleta na siya ay congressman at that time.
At alam ni Marcoleta na bawal magregalo. Bawal magregalo sa mga tao sa gobyerno. Tama po yun. Ako po ay dating tao ng gobyerno. Bawal po kami tumanggap ng regalo. Okay. Lalo na kung contractor, etc. Eto ngayon ang tanong. Ombudsman din po nagsabi nito. Bawal tumanggap ng pera bilang regalo ang lahat ng public official. Maliban na lamang sa campaign contribution. So pwede kang tumanggap ng pera kung ito ay campaign contribution. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang binigay po kay Marcoleta ay campaign donation o campaign contribution, pwede po niyang tanggapin dahil ito po ay para sa paglahok niya sa eleksyon. Yun pala yung exemption na ito ay dinonate para sa campaign contribution. Oh, ngayon, saan po ginamit? At sila din po ang nagsasabi. Yung nagpaparatang po kay Marcoleta, sila din po ang nagpapatunay na ito ay campaign contribution. Ang pagkakaiba lang, hindi po diniklara sa SOSE.